Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiyang Griego na itinatag ni Zeno ng Citium noong unang bahagi ng ika-3 siglo BCE. Umusbong ito sa Atenas at naging lubos na makapangyarihan noong panahon ng Imperyong Romano. Ang mga Stoiko ay naniniwala na ang kaligayahan ay nagmumula sa pagmaster ng sariling isipan at pagkontrol sa emosyon sa halip na mula sa mga panlabas na kalagayan. Sa pinakapayak na anyo nito, binibigyang diin ng Stoicism ang 4 na pangunahing birtud. Panguna, karunungan o wisdom, ang kakayahang gumawa ng tamang desisyon at humusga kung ano ang tama at mali. Pangalawa, tapang o courage harapin ang mga takot at hamon nang hindi pinapayagan na sila ang magkontrol sa iyo o sariling emosyon. Pangatlo, katarungan o justice, pagtrato sa iba ng may katarungan at integridad. Pangapat, katiwasayan o temperance, pagsasanay ng pagpipigil sa sarili o pagdisiplina sa sarili. Gawin ang mga bagay ayon sa katamtaman. Ang mga birtud na ito ay nagbibigay daan sa mga individual na mamuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan na pinaniniwalaan ng mga Stoiko na isang makatuwiran at maayos na pamumuhay. Ayon sa Stoicism, hindi natin maaring kontrolin ang mga panlabas na kaganapan, ngunit maari nating kontrolin ang ating mga reaksyon sa mga ito na nagdudulot ng panloob na kapayapaan at katatagan. Ang pananaw ng Stoiko ay nakabatay sa paniniwala na ang mga emosyon tulad ng galit, takot at pagkabalisa ay nagmumula sa maling mga paghuhusga. Ang mga Stoiko ay naglalayong baguhin ang kanilang pag-iisip, nakatuon sa kung ano ang nasa kanilang kontrol, lalo na ang kanilang mga iniisip, kilos at tugon, habang tinatanggap ang mga bagay na hindi nila kayang baguhin. Ang pundasyon ng Stoiko, Zeno ng Citium, ang tagapagtatag, ay nagtatag ng Stoicism sa Athens matapos matuto mula sa ibang mga paaralang pilosopikal tulad ng Cynicism. Ang kanyang mga turo, na kilala bilang Stoicism, ay nakatuon sa sariling disiplina, lohika at kabutihan bilang daan patungo sa kapayapaan. Isa sa mga pinakatanyag na tagasunod ng Stoicism ay si Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma mula 161 hanggang 100 CE. Ang kanyang aklat na Meditations na isinulat bilang isang serye ng mga personal na pagninilay ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang teksto ng Stoiko. Ginamit ni Aurelius ang mga prinsipyo ng Stoicism upang gabayan ang kanyang pamumuno, partikular sa mga panahon ng digmaan at kaguluhang pampolitika na isinasabuhay ang mga halaga ng Stoicism tulad ng tungkulin, malasakit at kababaang loob. Isa pang kilalang Stoiko ay si Seneca, isang Romanong pilosopo at estadista na ang mga sulatin, kabilang ang mga sanaysay at liham, ay nag-aalok ng praktikal na payo para sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang kanyang mga gawa ay nagtataguyod ng kapanatagan sa gitna ng pagsubok at pinatitibay ang Stoic na ideal ng pagtuon sa mga bagay na maaaring kontrolin. Ang Enchiridion ni Epictetus, isang dating alipin na naging pilosopo, ay isa ring mahalagang akda ng Stoicism. Itinuro ni Epictetus na dapat tayong magpokus sa pagbuo ng isang hindi matitinag na panloob na karakter na nagsasabing walang sinuman ang makakasakit sa isang taong may mabuting kalooban at mapayapang isipan. Ang Stoicism ay nananatiling impluwensyal hanggang ngayon dahil nag-aalok ito ng praktikal na balangkas para sa pagharap sa hindi tiyak na kalakaran ng buhay na binibigyang diin ng katatagan, personal na paglago at pagiging mapanlikha. Kung mas gusto mo pang lumalim ang pangunawa mo sa buhay at mga bagay na nangyayari sa iyo, masama man o mabuti, sumali ka sa aming komunidad na magbibigay sa iyo ng karunungan, abilidad na intindihin ang mga bagay-bagay, mag-isip para sa sarili at sa kapwa. Pangwakas, sana ay may natutunan ka, munting paalala, palaging buksan ang isipan at palawakin ang pag-unawa. Ang hiling ko ay mamuhay kagamit ang mga birtud ng Stoiko.